The love of Christ touches every person, transforming us with grace. Peace be with you, brothers and sisters in Christ, and a blessed morning to everyone. On behalf of UCCPC, I am UCCP Kapasalan. We greet you all a blessed morning and welcome to our virtual worship today. Hopefully, this will be the last, and the next Sundays we will have our face-to-face worship. And praying that everyone is taking care of themselves during this pandemic time. Malipayon ako, taliwala sa ato ang mga kahitang karon, tungod kay anak kita'y Ginoo nga andang mutabang ug muluwas kanato, ug nga ang Dios kanunay nagauban kanato in the Holy Spirit, providing us all our needs and blessing us with new days. Thus, angay radyod nga pasalamatan ug simbahon ang Dios tungod kay siya ang Ginoo na matinud-anon, and all the glory and honor belongs to Him. Once again, good morning and may you have a blessed Sunday. Wait for the Lord like those who hope in God's mercy. Watch for God like those who eagerly await the morning. Hear God's hopeful words like those who long for pardon. Let us pray. Loving God, we are yours. We come as we are, with our cares and concerns. We long to touch you and find healing in your embrace. Strengthen our faith and heal our brokenness, that we may worship you with joy. In Jesus' name we pray. Amen. O Jesus, singit na ugma, ug kalipay sa tanan. Kasing-kasing namuon ug panalangin nina. Maluloy-on ka, O Kristo, bugnaw putlim bandiga. Ihatag mong kaluwasan sa tanan nga katawan. O Espiritu sa gugma, ang nasamot lipaya. Ang tanan nagpasulubon, papahulayon mo man. Ang kahibugayutan, O Jesus, patason mo. Ug sa dayong kagawasan, among gilauman ka. Imong saad pamatuman, nga kami hinbuan mo. Ang dako mong kaluwasan, amo man nga makitan. Himuha kami, Ginoo, sama sa himbayan mo. Hangtod didto sa langit, among pagkataygon ka. Hear this, people of God. When we don't know how or what to pray, the Spirit knows. When all we can master are sighs and groans, the Spirit knows also. When we feel that we aren't even worthy to approach God, the Spirit goes before us and with us, and God welcomes us with arms open. Let us then confess our sins together. Let us pray. Out of the depths of despair, we cry to you, O God. We are lost in a world of pain and suffering. When we put our trust in weapons of war, we find no peace. When we put our faith in our own resources, we feel the ache of our true needs. When we put our hope in the health of our bodies, we suffer pain and find no healing. Come to us, O God. Forgive our doubts and fears. Heal our brokenness
that we may rejoice in your steadfast love. Amen. Brothers and sisters in Christ, there is forgiveness and healing with God. God's steadfast love has the power to redeem our brokenness and makes us whole. Thanks be to God. Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Let us pray. Loving God, we are yours. We come as we are, with our cares and concerns. We long to touch you and find healing in your embrace. Strengthen our faith and heal our brokenness, O God. So many days we are like the blind beggar in Mark's Gospel, sitting on the side of the road, hoping to hear the sounds of your coming. We are like the Canaanite woman, begging for the crumbs that fall from your table. We are like the woman who was sick for so many years, who reached out to touch the hem of your garment. Jesus, have mercy upon us. Have mercy upon us when we cannot see how we will make it. Have mercy upon us when we are sick and cannot get well. Have mercy upon us when life hardens our hearts and makes it difficult for us to love, to heal, or to forgive. Have mercy upon us when persecution comes and when we are misunderstood. Jesus, we come this morning asking for strength to get to the other side and grace to represent you well. We come confident that your promise to be with us always is true, confident that you are greater than the trials we face, especially in this pandemic time, confident that we are secure in the palm of your hands. We come to you today like blind Bartimaeus, who sat on the side of the road to Jericho, knowing that you love us and have not forgotten our needs. Have mercy upon us indeed, O Lord, and grant us your peace. And healing, Lord, there are so many situations we have encountered which requires healing and restoration. We try to do the best we can, but we cannot rely on our own strength and skills to bring about the complete healing that is so desperately needed. Help us to place our trust in you. Help us to work effectively to promote situations of healing, of hope. We have come before you with so many concerns on our hearts, including the celebration of our brothers and sisters, which we name today in our hearts, for their birthdays and different occasions in life, that we are blessed and thankful of you as well for granting them this joyous and blessed moment. And we also pray, naming them one by one in our hearts, those who are in need of healing, in need of guidance, in need of provisions, O God. Bless and guide them indeed. And also, O God, there seems to be no end to the desperate needs of your people, yet you love and hear all of us as we pray. You surround us with your love and healing mercies. You lift us gently and give us courage to work for you in ministries of peace and love.
We praise and thank you for all of this as we offer this prayer and the prayers in our hearts, including those who are in need of your comfort, O God. In the name of Jesus, our Savior. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Our scripture reading for today, makita nato sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod sa 43. Nga nag-ingon, pagtabok na usab ni Jesus sa pikas sa linaw, daghang mga tao ang nagtigom didto kaniya. Miabot usab didto si Jairus, nga usa sa mga pangulo sa sinagoga sa mga Hudeyo. Sa pagkakita niya kang Jesus, miluhod siya kaniya ug nagpakiluoy. Ang akong anak nga dalagita himalatyon na. Kun mahimo adtui siya didto sa balay ug ipandong ang imong kamot kaniya aron mamaayo siya ug mabuhi. Busa miuban si Jesus kaniya. Dagan kaayong tao ang misunod kang Jesus ug nagdasok sila ngadto kaniya. May babae didto nga nagtalidugo sulod sa 12 ka tuig. Dako na kayo ang iyang nagasto sa pagpatambal sa nagkalain-lain nga mga mananambal. Nagasto na niya ang tanan niyang pilak ug kabtangan apan wala gayud siya mamaayo. Misamot hinuon ang iyang sakit. Nandungog niya ang balita may tungod kang Jesus. Busa miliot siya sa daghang tao aron makaduol sa luyo ni Jesus. Mingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko lang bisan ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa gihikap niya ang bisti ni Jesus ug diha-diha miundang ang iyang pagdugo ug nabati niya nga naayo na siya sa iyang sakit. Nabati ni Jesus nga may gahom nga migawas gikan kaniya. Busa milingi dayon siya ug miingon, kinsang mihikap sa akong bisti? Itubag ang iyang mga tinun-an. Kadaghan sa mga tawo nga nagdasog diha kanimo, nganong mangutana ka pa man kung kinsang mihikap kanimo. Apan naglingi-lingi pagayot siya kung kinsa ang mihikap kaniya. Tungod kay nasayran sa babae kung unsa ang nahitabo kaniya, miduol siya kang Jesus nga nagkurog sa kahadlok. Miluhod siya ug misulti sa tinuod. Unya miingon si Jesus kaniya, anak ko, naluwas ka tungod sa imong pagtuo. Busa pauli ug ayaw na ug kaguol sa imong sakit kay naayo ka na. Samtang nakigsulti pa siya sa babae, may nangabot nga pipila ka mga tao gikan sa balay ni Jairus. Mingon sila kang Jairus, patay na ang imong anak. Ayaw na sa muka ang magtutudlo. Apan wala magtagad si Jesus sa ilang giingon. Mingon siya kang Jairus, ayaw kahadlok, tuo lang. Busa mipadayon sila. Apan wala siya'y gipauban gawas kang Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan. Sa pag-abot nila dito sa balay ni Jairus, nakita ni Jesus nga nagkagulyang ang mga tao, ug may nanghilak ug nagminatay. Misulod sila sa balay ug miingon siya sa mga tao, nganong nagkagulyang ug nanghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, kundili natulog lang siya. Gikataw-an nila si Jesus, busa gipagawas niya ang tanang mga tao ug gipasulod niya sa kwarto sa bata ang amahan ug inahan niini, ug ang tulo nga iyang kauban. Unya iyang gikuptan ang kamot sa bata ug mingon, Talitha kuem, nga ang buot ipasabot, Inday, bangon. Ug diha-diha mibangon ang dalagita ug naglakaw-lakaw. Ang maong dalagita nagapanuigon og 12 ka tuig. Hilabihan gayod ang ilang katingala sa nahitabo. Apan gipahimangnuan niya sila nga dili gayud musulti kang bisan kinsa ug giingnan niya sila nga hatagan og pagkaon ang bata. Unta ang Ginoo magapanalangin pa kanato sa mga pulong nga ato pang madunggan gikan sa iyang mensahero.
Even the darkness surrounds us. Your love is greater than anything. I'm here with a broken heart, and here you come, completes my heart. I love because you love me first, then I sing with all my heart. I give my heart to you, my endless love. You give me your love unconditionally, and I give my soul to you. You give me your life on hill of Calvary. When life goes down, the stars arise. I know your love is near. Even the darkness surrounds us. Your love is greater than anything. I'm here with a broken heart, and here you come, completes my heart. I love because you love me first, then I sing with all my heart. My heart to my endless love. You give me your love unconditionally, and I give my soul to you. You give me your life on hill of Calvary. Your amazing love never changed for me. It's a precious thing I'll ever had from you. Sa makausama yung buntag ka natong tanan mga kaigsuonan, ito karong hatagan pagtagad ang mga pulong nga gihatag ka nato karon nga atong makita sa Ebanghelyo ni Marcos kapitulo 5 bersikulo 21 hangtod sa 43. Kaning mga pulong ang ay nahatagan natong pagtagad tungod kay ang mga pulong nagpahinumdum ka nato sa mga paglaom nga anaa diha kang Kristo. Nasayod ko kitang tanan na ay mga nagkalain-laing mga lesson in life, nagkalain-lain nga mga kasinatian. Labi na the older we get, the more experience we have nga naghatag ka natong lessons, making life better or worse. Depende kung yun sa natong gamit. For good ba or for bad. But when COVID-19 came, it was a whole new experience like no other. It was a world pandemic. Ug maski na kung sa pakataas ang atong kasinatian sa kinabuhi, wala kita kaandam gayon. Ug wala kita ka-expect na magdugay siya hangtod karon. Although na ay mga 2009 H1N1 swine flu, 1918 Spanish flu, or katong 2002 SARS, and so grabe jud ang impact sa COVID-19. But nevertheless, kita nga mga Kristiyano, we Christians are taught to be hopeful and faithful, for our living God is merciful, faithful, loving, and true. Tanawan na lang karon sa ato ang gospel lessons in the Gospel of Mark chapter 5 verses 21 to 43. This is a lesson about hope na tubag sa mga nagalaylay natong mga pangutana ug sa mga sirkumstansya nga ana kita karon
sa kinabuhi nga usahay makalimot ta tungod kay wala na kayo nato pasaha ang atong mga Biblia nga gipang display ra nato o gipang tago sa atong mga balay o sa atong mga kwarto. As it happened, the gospel lesson started telling us na si Jesus anaa sa matao nga lugar only because paingon sila sa balay sa nagpakiluoy pag-ayo nga punuan sa sinagoga nga gingan lang Jairus nga naghangyo gayud nga kaluy-an siya ni Jesus ug ayuhon ang iyang anak nga nagsakit ug naglisod na. Apan sa ilang panaw pinakalit diha gibati ni Jesus nga may gahom ang migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong isti? In verse 30. Mitubag ang iya matinud-an, kadaghan sa mga tao nga nagdasok diha kanimo nganong mangutana pamangka kung kinsa ang mihikap kanimo. Oo, mga kaigsuunan, ug mao nga nangutana si Jesus kay nabati niya ang usa ka butang nga lain sa normal nga pagbangga o paghikap kaniya sa mga tao nga ana dito atong adlaw. Tungod kay matod pabalik in verse 30 unsa ganito, gibati ni Jesus nga may gahom ang migula o migawas kaniya. Naibal-an kasi ni Jesus nga adunay naghikap sa iyang bisti nga dunay usa ka katuyuan sa hunahuna. Grabe nga panginahanglan ug nagtuo kining tawhana nga pinaagi lang niining iyang gibuhat ang Dios magahatag og pagluwas kaniya. Indeed, gibuhat sa Dios, giluwas ug giayon niya ang maong tawhana. Giingnan ta sa ebanghelyo ni Marcos nga maskin anapa sa kalibog ang mga disipulo sa naunsa ang nahitabo, giingnan ta ana daw usa ka babayi didto nagtali dugo sulod sa 12 ka tuig in verse 25. Ug dugang paniana dako na kayo daw ang iyang nagasto sa pagpatambal sa mga nagkalain-lain nga mga magtatambal. Nagasto na niya ang tanan niyang pilak o kabtangan apan wala gayud siya mamaayo. Isamot noon ang iyang sakit ug karon wala na siya kapilian lain. Ug sa diang nadunggan niya ang may tungod kang Hesus ug nga muadto si Jesus sa ilang lungsod, nakahuna-una siya nga maskin mahikap lang niya ang bisti ni Jesus, mamaayo gayud siya. Busa pag-abot anang adlaw, miliot gayud siya sa daghang tawo aron lang makaduol sa luyo ni Jesus. Ug sa dihang nahikap niya ang bisti ni Jesus, diha-diha miundang ang iyang pagdugo ug nabati niya nga naayo na siya sa iyang sakit. Dili sama sa gibuhat ni Jairus, ang babae wala miduol direkta sa Ginoo ug nangayog tabang may tungod sa iyang kahimtang ug panginahanglan tungod kay naulaw manggud siya sa iyang kaugalingon. Labi na kaniadto lain ang ilang panglantaw sa mga kababayian nga naay ing-aning klaseng sakit ug sa mga babae nga byuda. Apan ang kaning klaseng panglantaw mga kaigsuonan gibag-o na, corrected ug gisugdan ni Jesus sa dihang gitawag niya ang babae nga anak, sama sa iyang pagtawag sa kadaghanan nga naay taong pagtuo kaniya. In verse 34 we heard, anak ko, naluwas ka tungod sa imong pagtuo, busa pauli ug ayaw na ug kaguol sa imong sakit, kay naayo ka na. Ug tinuod mga kaigsuonan, gingon na sa verse 29 nga naluwas ug naayo na siya sa iyang sakit. Apan samtang nagsulti pa si Jesus sa babae, may naabot mga pipila ka mga tawo gikan sa balay ni Jairus ug miingon kang Jairus nga patay na ang iyang anak ug nga dili na sa mukon ang magtutudlo. Apan wala magtagad si Jesus sa ilang mga gipangingon ug miingon lang kang Jairus, ayaw kahadlok, tuulak. Busa mipadayon sila. Sa mga sumusunod nga pulong sa maong ebanghelyo at usab na dunggan ang pag-ingon ni Jesus nga wala mamatay ang bata kundili natulog lang. Ug bisan pa sa pagtamay o pagkawalay pagtuo sa pipila sa mga tao nga ana dito sa balay, gikuptan sa Ginoo ang kamot sa batang babae ug gibalik ang iyang kinabuhi. Diha-diha gipangon ang dalagita ug nagdakaw-lakaw. Atong nadunggan karon mga kaigsuonan ang paglawom diha kang Kristo.
ug atong nadunggan nga tungod sa ilang pagtuo sila nangaayo. Ang pagtuo sa dugay na nag-antos na babae ug sa amahan nga ay anak nga nagsakit og grabe. Nagtuo sila na maluwas pa sila sa ilang grabe nga kahimtang nga giatubang sa kinabuhi ug wala sila pagkiyasa sa Dios ug gihatag noon ang maong kaayuhan ug kaluwasan. Sa gipasabot, mga kaigsuonan, sa wala pa nato masulti sa Ginoo ang tanan. Gusto na niya ipahibalo kanato nga andam siya mutabang. Kaya nga naman, gihigugma mangunta sa Dios. Ang iya lang kay ato siyang tuuhan, sundon, simbahon ug higugmaon. Mao nang miingon si Jesus kanato in Matthew chapter 7 verses 7 to 12. Pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo. Duol kamo kaniya ug tabangan gayud niya kamo. Pag-ampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat. Ang muduol kaniya tabangan niya ug ang mag-ampo tubagon niya. Kamo mga ginikanan kung mangayo ug pagkaon ang inyong anak, hatagan ba ninyo og bato? Kung mangayo siya og isda, hatagan ba ninyo og bitin? Dili gayod. Kung kamong mga tao nga daotan makahibalong muhatag sa maayo nga utang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan sa langit? Gihatag gayud niya ang maayo nga mga butang ngadto sa mga mangayo kaniya. Dugang pa ni anak, nagpahinumdom ang Ginoo nga buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila diha kaninyo. Mao na kini ang husto nga pagtuman sa kasuguan ni Moises ug sa mga gisulat sa mga propeta. Sa katapusan, mga kaigsuonan, kita gipahinumduman nga andam mutabang ang Dios. Andam siya mutabang kanato ug nga naay paglaom diha kang Hesukristo. Kita musalig ug mutuo gayud kaniya. Dili sa ingon atong kabubuton ang matuman, kung dili ang kabubuton sa Dios. O kung makita sa Ginoo ang tinuod nga pagpakiluoy nato, maluoy siya. O kung kana nga pagpangayo nato makapahimot kaniya, ihatag niya. Pero ang pinaka-importante, mga kaigsuonan, unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton ug ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Brothers and sisters in Christ, Paul challenged the church at Corinth to recognize their abundance, that they might share with those in need. God calls us to give out of our bounty, that all might have enough to live on without fear. With eager hearts, let us joyfully give out of our abundance. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing. Thank you for the love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Let us pray. Gracious God, we thank you
for our present abundance, and for the many blessings you have bestowed upon this community. We thank you for our faith, for our knowledge of you, and for the assurance of your love. May all these gifts be a blessing to those in need. In Jesus' name we pray. Amen. Si Jesus nahigugma kanako, ikan kaniya way makaagaw, ang kinabuhing gihatag niya, iyan ako karon. Iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus, di kay sa katuigan lang, sa kahangturan man. Ako naglunang man sa kasalanan, si Jesus nagdalang kaluwasan, sa kaulawan gibangon mo, iyan ako karon. Iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus, di kay sa katuigan lang, sa kahangturan man. Kalipay mi bahasa kalag ko, kiluwas ko niya sa kaulipnan, iyang dugo mao'y nagtubos, iyan ako karon. Iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus, di kay sa katuigan lang, sa kahangturan man. Lord of hope, from out of the darkness, we sense a dim light ahead, the light of your coming into the world. We so long for the time when you are no longer hidden from us, and our deepest desire is to trust in your warm voice we hear behind us, guiding us along a hidden path we do not know. Dry our tears, heal our wounds, and help us to wait for the dawning of the dim light ahead, with a brighter vision of healing and freedom. In Jesus' name we pray. And now, brothers and sisters in Christ, remember this: Christ's touch has healed you, God's love has restored you, and the Spirit goes with you. Go now in peace to share the joy of God's love, now and forever. Amen. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today.
Amen.